Hello, Kafdan fans! Kafdan umattend ang birthday. Good news! May good news tayo mga kasambreros. Great news actually. Best friend ni Ma'am Catherine nag-post tungkol sa kanya. Yan at marami pang private at saka private lang ang couple na Kafdan mga kasambreros. Tapos bowling ng Kafdan na sobra sobrang nakakatuwa nito mga kasambreros. Unahin ko ito, yung pampag-good vibes natin mga kasambreros. Itong bowling nila mga kasambreros. Yung mama kasi ni Lexin, di ba, nag-post kagabi ng bowling session ni Lexin mga kasambreros. Tapos, ang ginawa ng Kathleen Adlin dito, yung kinumpara niya, yung easy lang or madali lang kina at saka kay Lexin, yung bowling, habang si Mami naman ay napiko. Napikon siya mga kasambreros. Kasi may compilation no? Ng bowling mga kasambreros ang Kathleen at saka ni Lexin. Tapos yun, si Ma'am Catherine sa last part. Kawawa. Nakawa ko dito kay Ma'am Catherine kasi dalawang bola na siya pero wala pa rin tinatamaan kahit kasi nasa gilid yung nasa gilid dumadaan yung bola o yung bowling pin. Yung bola ng bowling mga kasambreros kasi yung pin pala yung nasa yung mga parang vases mga kasambreros na dapat tamaan. So pikon na siya, sabi ni dito ni Alora. Sina Alora sa Sam naman at saka si Sofia yata ito ay iniinis pa siya na pikon siya mga kasambreros si Ma'am Catherine. So ang cute ng caption kasi dito na yung madali lang para kina Alden at Lexin pero kay Catherine napikon na siya kasi nga wala siyang tinatamaan na bowling pin mga kasambreros. So sobrang kulit lang mga kasambreros no. Yung kay Sir Alden medyo matagal na ito. Tapos yung kay Ma'am Catherine, yung pinaka-recent dito na bowling ay kay Lexin mga kasambreros. So pinagtagti lang ng Catherine admin na magkaibang oras at panahon at petsa ito at saka lugar of course no. So dito sobrang nakakatawa at saka nakakatuwa itong kasi si si Miles Ocampo pala yung kasama niya dito ni Alora sa hindi si Sofia Andres. So yun, sobrang kulit lang mga kasambreros no. Kasi nga ay pinagtawanan nila si Ma'am Catherine mga kasambreros. Kawawa na nga si Kuting pinagtawanan pa nila mga kasambreros no. So pero lang tawang best friends lang yan mga kasambreros. And then ito, so good news, no, great news mga kasambreros kasi ubos na yung ticket, na sold out na rin yung ticket ng platinum mga kasambreros. So after ng diamond, platinum, alam ko may isa pa Tapos yung hindi ko lang alam kung sold out na rin yung mga tickets ng general admission mga kasambreros. So nag-post dito ang Myriad Entertainment Corporation 3 hours ago. Diamond and platinum tier sold out. Best way to kick off Alden's milestone celebration. So thank you for the incredible support. See you at the ARXV experience. So reserve. So siguro no, kahit ito na lang yung ma-sold out mga kasambreros ay okay na no. Kapag they're not expecting na ma-sold out lahat mga kasambreros. So pwede pa rin, pero kung gusto niyo pong bumili ng ticket ay type nyo lang po yung arxv.helixpay.ph mga kasambreros. So tapos ay pwede kayong pwede kayong bumili via GCash, BPI, yung mga bangko niyo mga kasambreros. And hindi ko lang kung pwede sa PayPal. Pero try niyo po mga kasambreros no na bumili ng ticket using these payment methods. So yun po. And then ito yung pasabog ni Ma'am Catherine sa Christmas party ng ABS-CBN ay pinost dito. Pero yun nga, hindi pa tapos yung Christmas party. Hindi lang na-mention dito na last year pa ito. Buwis buhay na pasabog ni attorney mga kasambreros no. Yung naglambitin nga siya sa parang hagdan na nasa ere. So 36 minutes ago, Power Up Plays na naman. Sabi ito, nag-trending ang performance ni Catherine Bernardo sa ABS-CBN Christmas Special matapos mag-deliver ng isang intense at high energy production number na ikinabilib ng buong audience.
kitang-kita ang dedication at effort niya sa bawat galaw, kaya marami ang nagsabing buwis buhay ang kanyang performance dahil sa hirap at taas ng level nito. Umani ng papuri online ang professionalism at showmanship ng actress. So siguro ano lang, hindi lang na-mention dito na last year or nung 2024 pa ito mga kasambreros ng kanyang buwis buhay na performance. And parang inedit hindi ko lang kung parang inedit yung damit ni Ma'am Catherine dito kasi yung damit niya dati is light green, tapos white mga kasambreros, no? Something like that yung kanyang suot na nakaharness naman siya mga kasambreros, no? May tali yung kanyang katawan para of course no, hindi siya safety first. So yun ang motto mga kasambreros sa mga ganitong uri ng performances. Ako man ay nag-aabang kung ano ang gagawin ng ABS-CBN management, no, at saka ABS-CBN team ngayong Christmas party nila mga kasambreros sa 2025. Malamang ay pwedeng sa Araneta or saan mga venue gagawin ito mga kasambreros. So mag-aabang tayo. And then ito, sobrang natutuwa ako dito kay Annalyn Obania. Solid din ito na Kathleen, no? Sabi niya, napaka-private ng Kathleen couple. Tapos parang na-post lang niya, no? Walang picture, pero solid din siya, solid na Kathleen addict. And first time kong makakuha or makakita ng kanyang post, no, ni si Annalyn Obania. 7 hours ago mga kasambreros. Napaka-private ng Kathleen. Kathleen couple. #lowkey, no? So yun siya mga. So lowkey lang talaga ang Kathleen. So nagulat nga ako kasi merong may isa pang actually marami, no, na nagpo-post about Kathleen solid mga kasambreros. Waiting and hoping, no, Annalyn Obania. So isa na ito sa mga listahan natin na solid na Kathleen natin mga kasambreros. And then ito, ang cute nitong pinost ng Kathleen Shippers, pambansang Bane, si Alden Richards sa mga kasambreros, tapos compilation ng kanyang pictures mga kasambreros na yung medyo bata-bata pa, tapos present, hindi naman gaano recent, no, na mga pictures mga kasambreros, pero yun, mature na Alden Richards mga kasambreros ang pinost dito na sobrang igop, no, yung mga pa-cute niya na mga pictures mga kasambreros. So si phenomenal box office Cinema King. So parang nonchalant lang, no, at saka tawag dito, nonchalant na medyo pa-cute sa camera mga kasambreros. So alam naman natin na photogenic naman si Sir Alden mga kasambreros, no. Hindi naman siya kukuhain at saka iboboto ni attorney Annette Gozon kung wala siya nakitang potential. So 3 hours ago may pa-dimple si pambansang Bane na post ng Kathleen Shippers mga kasambreros. So pambansang Bane, tapos may flag ng Pilipinas mga kasambreros. And then ito, so yung na-mention natin na post ng best friend nga ni Ma'am Catherine mga kasambreros ay walang iba kundi si Ma'am Sofia Andres, no, na may picture ng kanyang mga tropa, ng kanyang mga best friends mga kasambreros. So andito ay ang kanyang best friend na si Alora Sasam, at saka si, if I'm not mistaken, si Ria Atay, di ba to? So pero yun siya mga kasambreros, no? Hindi pala ito si Ria Atay, si Eloisa Andalio pala ito mga kasambreros, no? Si Eloisa Andalio Alonte. So puro letter A mga kasambreros, na ang cute nila dito. Tapos may heartwarming caption or post mga kasambreros si Sofia Andres. So alam ko si Sofia Andres mayaman, no? Mayaman ang asawa nito, si Daniel Miranda, no, na anak na may-ari ng Cebuana Luwilier or Cebuana Luwilier mga kasambreros. So dito ay medyo bata-bata pa sila, no, mga kasambreros. If not mistaken, yung picture na ito ay taken 2024 last year or 2023, mga 2022, no, kasi 2023
medyo payat si Ma'am Catherine at that time, mga kasambreros. So, pero ngayon ay talagang bawing-bawi, no? Ang katawan ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasambreros. So, dito ay sobrang masayang-masaya ang magkakaibigan, mga kasambreros. Post caption dito ni Ma'am Sofia Andres ay, are you one of those people who have that one friend or that small solid circle who isn't afraid to correct you when you're wrong, not to shame you, not to make you feel small, but to help you grow, stay grounded, and become a better version of yourself? If yes, you're lucky. Not everyone has people who care enough to tell you the truth even when it's uncomfortable. People who will choose honesty over convenience. People who will remind you of your values when you forget. People who will pull you back gently when you're drifting away from who you are. Keep them, treasure them, because these are the kind of people who don't just stay for the good times. They stay to guide, correct, support, and love you in ways that actually matter. So, napaka-heartwarming ng message nito. And tama yun, no? Kaibigan na hindi ka lang sinusuportahan sa kasiyahan kahit na mali. Sometimes kailangang i-correct, kailangang itama, no? Hindi dapat nag-tolerate ng mali, mga kasambreros, ang isang kaibigan. Kasi kung ang kaibigan mo mali na yung ginagawa mo tapos tinotolerate ka pa niya, ay hindi na yun totoong kaibigan, mga kasambreros. Ang tunay na kaibigan ay kino-correct ka, no? Tinatama ka, mga kasambreros, when you are wrong. So ganun po ang tunay na kaibigan. Hindi siya basta-basta na kahit mali ay go pa rin kayo, mga kasambreros. And then ito, next item natin, mga kasambreros. Ang cute din, no, ng post dito na, no? Tama ito, mga kasambreros. Parang sabi niya, pusuan, no? Si Queen Lara. Sabi niya, pusuan nyo na sila, Kathleen forever. Tapos yung picture ng Kathleen. If I'm not mistaken, interview nila ito with Ma'am Bianca Gonzalez, mga kasambreros, no? Nagpapakute ang Kathleen sa camera. So, ang kakulitan ni attorney, mga kasambreros. So, this was posted by Queen Lara, no, one day ago, mga kasambreros. So, kanina ko lang siya nakita. Pupusuan Kathleen forever. So, mga Kathleen, ito si Queen Lara, supporter din po siya ng tambalang Phenomenal Box Office Cinema King at Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasambreros. And then ito, next item natin. So, ang post na ito ay ginawa ng Check Vids Out, no? Dito naman ay parang pinagtabi-tabi lang niya ang mga pictures ng ang mga picture ni Ma'am Catherine, si Bini Mika, no? Si Ashtin, mga kasambreros, no? Hindi ako gaanong fan ng Bini, mga kasambreros, no? Kaya minsan ay parang dito, hindi ko ma-recognize. Si Kai Montinola, si Kim Chu, si Caprice, no? So yun siya, mga kasambreros. So, pero lahat naman sila ay magaganda, mga kasambreros, no? This was posted 8 hours ago ng Check Vids Out, mga kasambreros. Parang fan lang siya ng ABS-CBN talents, mga kasosor, ABS-CBN beautiful actresses, mga kasambreros. So, si Kai Montinola, magaling din ito, no? Maganda rin siya. Bisaya din to si Kai. Taga Davao. Tapos, ang batang ito ay matalino. At saka, magaling din kumanta, no? Si Kai Montinola, mga kasambreros. Ito ay parang part yata ng previous na PBB. Si Ashtin, parang nakita ko pinapartner nila kay Andres Mulak, no? Si Bini Mika, of course, ay part ng Bini Group. Of course, si Ma'am Catherine, si Caprice, ngayon ay part ng PBB, mga kasambreros, no? Collab ng GMA at ABS-CBN. And then si Ma'am Kim Chu, no? Sino ba naman ang hindi makakilala kay Chinita Princess, no? Na si Ma'am Kim Chu, mga kasambreros. So siya po ay napakabaitin po na Bisaya, Cebuana, no? Si Ma'am Kim Chu. And then ito, so umattend, no? Anong birthday ang Kathleen, mga kasambreros. Queen Flor ang nag-post nito 19 hours ago.
attending birthday celebration. Pero ito po ay time pa ng Hello, Love, Goodbye mga kasembreros ha. If I'm not mistaken, birthday ng isa sa mga bosses. Wala akong clue kasi wala rin binigay na information si Queen Flor. Pero part pa ito ng Hello, Love, Goodbye nila na tawag dito na picture mga kasembreros na kung saan ay meron pang Daniel Padilla, si Ma'am Catherine mga kasembreros. So attending a birthday celebration with Seymour. Nakakatawa to si Queen Flor kasi naka-Seymour siya. Pero pag kinlik mo, wala naman talagang makikita. Wala namang makikita mga kasembreros, no? Parang ano lang siya, bogus. Pero solid cast din admin ito, si Queen Flor. And then ito, nag-post na naman, no, ang Power Up Plays, no? Catherine and Alden spotted! Exclamation point. So ito po ay hindi ko alam kung si Catherine ito. Naka-block siya, no? Hindi ito si Catherine mga kasembreros. Correct me if I'm wrong. Hindi ko rin mamukaan kung ito ba ay si tawag dito, si Jasmine Curtis Smith or si Julia Montes. Kasi yung nasa loob pa siya na kotse, hindi ko mamukaan. Pero naka-shades kasi, no? But correct me if I'm wrong mga kasembreros, hindi po ito si Catherine. At saka nung lumabas na siya ay para siyang si Liza Soberano. Hindi ko parang si Kelly D. No, parang yun yata siya. Parang nung time pa na 2022 pa yata yun kung hindi ako nagkakamali, nung may pair siya dati na galing sa Showtime si Kelly Day ba yun? So, but correct me if I'm wrong. Pero hindi to si Ma'am Catherine mga kasembreros. Pero yun, na-post lang siya mga kasembreros na hindi naman siya. Pero hayaan na natin mga kasembreros, no? Hindi ito Catherine. Alright, so yan lang actually. Hindi, ila-last item ko na lang ito mga kasembreros. Si Ma'am Catherine, spotted siya dito, no? Naka-white siya sa labas. Tapos hindi ko kilala kasi itong si Sir na naka-black. Si Ma'am Catherine ay naka-white. Tapos parang nasa lumang sila. Hindi ko lang kung nasa Intramuros ba itong scenery na nasa likod nila mga kasembreros, no? Hindi ko alam din, baka gumagawa si Ma'am Catherine ng shoot or commercial dito mga kasembreros, no? Na kung saan ay nasa labas nga sila. But correct me if I'm wrong mga kasembreros. Hindi ko sure kung part ito ng kanyang cream silk na endorsement shoot mga kasembreros. But this is a throwback photo, no? Na kung saan ay sobrang maganda si attorney mga kasembreros sa kanyang white outfit. Alright, so yun lang sa ating Catherine items ha. Sana po ipangito natin ang Word of God. Today is December 8, 2025. Ngayon po ay Monday, no? Happy Monday po sa bawat isa. Balik eskwela, no? Pero ngayong gabi ay nakauwi na of course ang mga estudyante natin mga kasembreros. So, blessed Sunday evening po sa bawat isa, and sana po ipakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God, sobrang the best nito mga kasembreros, sana po ipakinggan natin. Ang title po ay Huwag Mong Mahalin. Ano kaya to? Sino kaya to? 1 John 2 verses 15 to 17. Do not love the world. Sabi dito, no, huwag daw mahalin. Or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but it is of the world. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. Ito mga kasembreros ay yung mundong ito talagang marami ang tawag dito, parang nagpapakasasa. Gustong-gusto nila at minamahal nila ang mga mundo, ang materialism, ang kaliwat ka ng mga hindi naman masama na ginagamit natin ang pera, nagtatrabaho tayo, no, binibili natin yung ating mga gusto, but not to the point na parang yung iba nga hanggang libingan talaga nag-aaway, hanggang libingan hindi nagpapatawaran. For example, nag-aaway sila dahil sa yaman, sa pera, sa property, nag-aaway sila dahil sa lupa. Nag-away sila dahil sa mga, alam mo yung mga makamundong mga bagay mga kasembreros. So,
na-mention dito ni Apostol Juan. And by the way, hinimay-himay ko talaga yung 1 John chapter 2 mga kasambreros kasi sobrang ganda. Bawat verse ay parang gusto mong i-topic mga kasambreros. So, kung hindi pala all the time, ay maging mapagmahal tayo. May mga times na kamuhian natin ng isang bagay, kagaya ng kasalanan, no, kagaya ng tawag dito ng kadiliman, no, yung mga masamang gawa mga kasambreros. So, not all the time maging loving tayo. Kumaga pa maging tolerating tayo mga kasambreros. So, hindi po dapat ganoon. May mga times na magalit tayo. Okay, magalit tayo sa masama, magalit tayo sa mga walang konsensya, magalit tayo sa mga hindi umiibig sa kanilang mga gulang, and so on. So, ganoon siya. And especially, sabi dito ng Panginoon, ay yung mundo. Kasi ang mundong ito daw ay passing, no, hindi permanente. Ang ating buhay, yung final destination po natin ay heaven or hell. So, doon po siya mga kasambreros. Pero syempre, no, gugustuhin natin of course na mapunta sa langit mga kasambreros as our final home, no. Yun yung ating pinaka-ultimate, pinaka-final, kung pinaka-pinal, no, na tahanan mga kasambreros. So, sabi dito, kapag sino man daw ang umiibig sa mundong ito, no, ito ang nangyayari kasi kapag iniibig natin ang mundo, nagkakaroon ng away. Especially, di ba, yung mga corrupt na officials. Minahal nila at inibig nila sobrang pera, no, yung salapi mga kasambreros, kung kaya nagnakaw sila sa kabanang bayan. So nagkakagulo ngayon ang mga Pilipino, nagkakagulo ang mga tao because yung mga projects na dapat ay para sa development at improvement ng mga tao ay pinakinabangan lamang ng iilang mga buwaya at kawatan sa gobyerno mga kasambreros. Sorry po sa mga terms ko. Pero ganoon talaga, yung mawala silang konsensya, nakakaawa yung mga biktima ng baha, ng bagyo, ng flash floods mga kasambreros, and so on. So, ayun, dahil inibig nila ang pera. And kahit na sa atin, no, sa buhay natin, sa ating pamilya, no, kapag masyado natin iniibig ang mga bagay-bagay, na literal ito nangyayari. Pag nagkaroon ng banggaan, kunwari, hindi naman banggaan, yung parang nagkasagi lang ba yung kotse, or for example, yung motor, at saka yung bike for example, tapos parang nasagi na lang konti yung o nagasgasan na lang konti yung kotse or yung sasakyan. Yung una na titingnan yung sasakyan, hindi nila kumustahin na kung kamusta ka na, hindi ka ba napano. Yung una nilang titingnan kung may gasgas ba yung kotse, kung may gasgas ba yung kanilang sinasakyan. 'Di ba, parang doon mo nakita na mas pinapahalaga ng tao. May mga ilan naman na mga Christian for example, no, talagang may totoong pananampalataya sa Panginoon at close relationship sa Panginoon. Mas mamahalin nila ang tao because yun nga, no, mas mahalaga ang buhay kaysa sa mga material things mga kasambreros. Ito talagang literal ito nangyari. Talagang mag-aalburuto yan. Kunwari yung kotse mo ay bago pa, tsaka bagong pintura. Tapos nagasgasan ng mga ultimo for example, nagasgasan ng nakabike or nakamotor or mga ultimo na mga tao, no? So mas una nilang i-check yung kanilang gamit or yung kanilang sasakyan mga kasambreros, at hindi nila kumustahin na, kamusta ka na? Okay ka lang ba? Hayaan mo na tong anong to ay tong sasakyan ko na to ay ipapagawa ko naman ulit, no? So hindi ganoon mga. So nakita natin yung impact mga kasambreros kapag mas minamahal natin yung mga material things sa mundong ito over sa tao, over sa Diyos mga kasambreros. So lust of the flesh, no? Pag sinabing lust of the flesh mga kasambreros ay pagnanasa ng laman, pangalunya, sexual immorality, homosexuality, and so on mga kasambreros. Pride of life, no? O pride of eyes. Yung lust of the eyes mga kasambreros, ito yung takaw tingin ka, no? Kunwari may dumaan lang na sexy, may dumaan na ganito, tapos manonood ka ng mga kung ano-ano dyan, no, mga kasos. Tapos iba pa yung nagiging sanhi ng kasalanan ng ating mga paningin, yung ating mga mata mga kasambreros. So, instead of reading the Bible, instead of looking at the grandeur, the marvelous and wonderful works of God, ay yung mga mabuting bagay na ating panoorin at ating babasahin, ay ginagamit natin sa kung ano-ano. And the pride of life, no, ito yung pride of life, ito yung pride ng buhay, no, minsan inggit, no, minsan gusto ko bumili nito para may pagmayabang kasi nakita mo si kumare bumili ng ganito, so ikaw din
So, ganun parang naiinggit ka, na mayabang ka ng konti, no? Ang tao kasi ano yun eh, may yabang talaga. May konting yabang at konting pride ang tao, mga kasembreros. So, hindi yun maiwasan kasi nature na natin ang kasalanan, no? Naman natin sa ating mga original father and mother na sina Adam and Eve. So, doon pa lang nagkaroon ng original sin at dumalo na ito. And ngayon, no, talaga nag-exist mga kasembreros ang kasalanang ito from generation to generation. So, maiwasan natin yon, no? Maiwasan natin yon mga kasembreros if we focus and obey the will of the Father. So, ito yung sinasabi ni Apostle John mga kasembreros, na kung sino ang sumusunod sa kalooban ng Panginoon, who does the will of the Father, of God, mga kasembreros, abides forever. So, makakasama tayo sa heaven if we obey the will of the Father or gumagawa ng kalooban ng Panginoon, mga kasembreros. Ano yung kalooban niya? No, mahalin ng Diyos, no? Ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, at saka mahalin natin ang ating kapwa-tao gaya nating sarili. So, yun na yung summary nun, mga kasembreros. This verse reminds us of the importance of prioritizing our love and devotion to God above all else. Okay? Una ang Diyos, mga kasembreros. And it is easy to become consumed by worldly desires and pursuits in a world filled with distractions, temptations, and fleeting pleasures. However, this verse calls us to refocus our hearts and minds on God and His will for our lives. Loving God and following His commandments align us with the purpose or with this purpose and bring about the true fulfillment and joy. So, yun, ang buhay, kahit na magkaroon ka man ng maraming pera, magkaroon ka man ng material things, lahat ng bagay na gusto mong bilhin or gusto mong maangkin ay naangkin mo. Pero iba yung may fulfillment, iba yung may joy, iba yung may purpose ka, mga kasembreros. So Sir Alden is one of the examples, no, na ating tinatapik, mga kasembreros, na talagang living with a purpose. Okay? Nandun na yung kasikatan, nandun na yung karangyaan, nandun na yung influence, nandun na yung power, nandun na yung kanyang impact, mga kasembreros, nandun na yung kaperahan, Sir Alden. But still, no, he is living with a purpose kasi yun nga, no, sabi niya ay kahit na successful ka, pero kung ikaw lang mag-isa nag-celebrate ng success, ay useless din po, mga kasembreros. Kung kaya we have to align our lives, mga kasembreros, sa purpose ng ating buhay. Reflect on your own life. Are you prioritizing God above all else, or are you allowing the ways of the world to steer you, of course, no? So yun siya, mga kasembreros, kahit na ikaw po ang may influensya, kung ikaw rin ay nalulunod ka sa pleasure ng mundong ito, tapos hindi mo nalalaman. Are you seeking validation, success, or happiness through worldly means? Or are you seeking to love and serve God with all your heart, soul, and mind and strength, mga kasembreros? So, ito po ay napakahalaga, mga kasembreros, kasi very relevant ito sa ngayon, na kung saan ay ang mga tao parang mas gusto nila na ina-approve ng tao, ina-approve ng karamihan, ina-approve ng public. Tapos kung hindi ka ina-approve ng public ay ikaw ay dina-down, mga kasembreros, no? So to avoid the lust of worldly things, we should not love the world or anything in the world. This means we should not prioritize desire material possessions, worldly success, or the approval of others above our relationship with God. Instead, we should center our hearts on spiritual growth, serving others, and seeking God's will sa ating buhay. We can guard against the temptation to become ensnared by the allure of worldly things by focusing on eternal values rather than temporary pleasure. So, yon talagang prioritization, no? Anything that we prioritize ay iniibig na natin, no? Kasi nga paglalaan natin ng oras, ng panahon, ng pera, ng effort, mga kasembreros. Whereas kapag ang Diyos ang ating number one priority, mas mamahalin natin siya, mas mamahalin natin ang tao over worldly material possessions, mga kasembreros. So hindi naman masamaan magkaroon tayo ng ganoon. Pero pag to the point na sobra-sobra na, talagang iniibig na natin talaga ng sobra-sobra, na parang kahit na mag-away kami ng kapatid ko, basta maangkin ko lang yung lupa, di ba? Kahit mag-away kami ng asawa ko, ng magulang ko, basta mag-akin yung ganito, yung ganyan. So, di ba, ganoon, may mga nangyayari talaga na ganoon, mga kasembreros, no, na nag-aaway, nagpapatayan pa minsan dahil lang sa ari-arian, dahil sa pera, dahil sa lupa, no?
So which is mali at saka kasalanan sa harapan ng Panginoon. Alright, so kung kaya wag nating mahalin ng sobra-sobra mga kasambreros. Ang mamahalin natin ng sobra-sobra ay ang ating Diyos na makapangyarihan at dakila sa lahat. Sinabi sa ating Word of God ha, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at kamuhian natin ang kasalanan mga kasambreros na mahalin at ibigin ang mundong ito at ang mga bagay sa mundong ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros and paalam po.